Mayor, nandito tayo ngayon sa GSO Warehouse. Pansin namin, napakaraming kulungan ng aso. At kailan ito magsisimula, Mayor? At kasama pa itong vehicle ng Animal Rescue. Ano po minsan ito dito, Mayor? Una, isa sa mga nakita natin problema dito sa Infanta, base na rin sa report na nakuha natin sa Claro M. Recto Memorial District Hospital, at report din ng mga barangay natin ay itong sa animal bite, mga nakaagat ng aso at saka pusa. Kaya tayo, since ito naman na dinatna natin na term, nitong 2025 ay tapos na ang budget. So ngayon sa aking administrasyon, nakapag-budget tayo para makapagsimula ho na makapanghuli na ng mga pag-alagalang aso at maparusahan po naman yung may mga may-ari na hindi ho nag-aatindi o hinahayaang nakakawala yung mga aso nila. So we would be very strict dahil you could just imagine, nag-offer nga ako sa Claro noon na through the MAIP of Senator Lawrence, sagutin ko yung mga nagpapaturok. Pero within 2 months, naubos agad yung 3 million na pondo na inallocate namin para po sa Claro M. Recto. Sa dami ho na nagpapaturok, mahigit 1,000 infantahin agad yung nakagat ng aso at pusa. So makikita ho ninyo, nagpagawa ho tayo ng ilan sa mga kulungan. Ito'y pansamantala dahil may mas malaki kaming gustong gawin sa parte naman na dinahikan sa isang malayong government property doon na malayo sa mga tao. So isa po yun sa mga pwede naming paglagyan pa ng ganito. Nakikita ninyo, nakaporma na po ito, may drainage system, malaki ang espasyo para magkasya kahit malaking aso. Makikita po ninyo. Ilan pong aso dyan kasama, Mayor? Sa ngayon, gaya po nito ang initially 15 na aso at ongoing pa naman, nagpapagawa pa tayo ng mga tulad po nito. Gayon din naman ito, isang mga matagal ng van. Baka magulat yung mga kababayan natin, social naman yung panghuli ng aso natin. Meron po tayong tricycle na panghuli ng aso, pero ito po ay, since ito po ay hindi na nagagamit palabas ng Infanta, itong van na ito ay napakatagal na. This used to be the Sangguniang Bayan van in 2007. Inayos lang po ito, Mayor. So inayos natin at ngayon nga gagamitin natin for animal rescue. So ito po yung pagsasakyan ng mga mahuhuling aso. Yung loob po nito ay mayroong cage kaming ilalagay na may pagkaka-separate po yung mga aso mahuhuli o pusa. So yan, ngayon pong taong ito, starting January, so start na po yung rollout natin. Actually, ginawa na rin po namin yung ordinansa na mag-i-incentivize o magbibigay incentive sa mga barangay officials na tutulong para manghuli ho ng mga pag-alagalang aso at pusa. So yan po, kasama din po yan sa programa natin na sisimulan ngayong 2026. Yan. Ano po magiging penalty, Mayor, sa mga pasaway na ayaw makipag-cooperate sa inyo pong programa na ito? May multa po tayo, pero bukod din po dyan, nire-require natin under the ordinance na dapat lahat ng may-ari muna ng mga aso pusa ay magpa-register sa barangay. Kailangan po may record ang barangay dito. Malagyan ng tag para alam kung saan barangay galing at sinong may-ari. At bukod din po dyan, mapanatili ho na hindi po nakakawala, may sariling kulungan o nakatali. Dahil once na makawala po yan, talaga pong huhulihin po natin hanggang sa barangay at may bayad din po pagtubos. May penalty po yan, kaya mas mahirap pa. So I would really suggest mga kababayan, mag-comply po tayo sa batas, gawin po natin ang tama, yung pag-aalaga bilang responsableng pet owners, at hindi po natin sasantuhin talaga, wala po yung pakiusapan. May batas po naman ngayon na talagang pag hindi nakiklaim, may mga pamamaraan pwedeng gawin ng LGU, pero nakakaawa sa ating mga hayop, kaya po we would suggest na i-register po natin at alagaan nating mabuti. Maging responsable po tayo mga pet owners. So magiging massive ito, Mayor, ang implementasyon? Opo, araw-araw po ito. Araw-araw po yung hulihan. Katuwang po lahat ng mga barangay officials natin. So kaya mag-expect po tayo na in the soonest time, mabawasan po natin yung incident ng mga pakalat-kalat na aso at pusa dito sa bayan ng Infanta. Maraming salamat po.